Sa likod ng mga kilalang manlalaro tulad ni Victor Wembanyama at Chet Holmgren, may isa pang bagong manlalaro na nakakakuha ng atensyon simula pa noong nagsimula ang season. Butler for three. Popped out. Rebound. Jaquez Jr. Love fakes the three. Back to Lowry inside. Jaquez! At ito ay si Jaime Jaquez Jr. Ngayong araw ating pag-usapan kung gaano nga ba kagaling ang rookie na to. Si Jaime Jaquez Jr., ang number 18 na pick sa NBA draft noong 2023, ay gumaganap ng malaking papel para sa Miami Heat hanggang ngayon. Kahit na hindi siya napili sa lottery, nanalo siya ng Eastern Conference Rookie of the Month ng 2 beses. Sa kasalukuyan, siya ay nasa ikatlong pwesto sa Kia Rookie Ladder, kasunod ni na Holmgren at Wembanyama. Bilang isang all-around wing, ang papel ni Jaquez ay nagmumula sa kanyang kakaibang kasanayan sa lahat ng aspeto. Ang rookie ay may average na 13.8 points, 3.8 rebounds, at 2.7 assists sa season na may 50, 35, 85 shooting splits hanggang ngayon. At sa mga nakaraang araw, nagsimula siyang mag-shift patungo sa mas mataas na antas sa pagsimula ng buwan ng Enero. Noong simula ng season, ang papel ni Jaquez ay may epekto, ngunit hindi pa gaanong malakas kung ihahambing sa kasalukuyan. Sa unang 8 laro niya sa liga, kadalasang may halos 20 minuto bawat laro, limitado ang kanyang produksyon, ngunit malinaw pa rin ang potensyal. At sa kanyang unang 20-point performance noong November 11 laban sa Atlanta Hawks, nagkaroon ng breakthrough si Jaquez para mas mapataas ang kanyang oras sa laro na umabot ng 38 minutes sa isang laro kung saan kanyang napuno ang stat sheet ng mabuti. Sa simula ng Enero, naitalaga siya bilang spot starter sa kabuuang 10 laro para sa na-injure na si Jimmy Butler sa buong season. Kahit kapag malusog si Butler, si Jaquez ay nagbibigay pa rin ng malaking tulong sa ilalim ng second unit na may ilang 30-plus minute outings. Sa mas maigting na pagsusuri, napalitan na ng Miami rookie si Butler sa starting lineup sa 4 sa huling 5 laro. Sa 4 na iyon, nakuha ng Heat ang 3-1 na record. Nanalo laban sa Los Angeles Lakers, Philadelphia 76ers at Golden State Warriors para mapanatili ang kanilang pwesto sa top 4 sa East. Nakakita si Jaquez ng average na 38.8 minuto sa 4 na simula. Isang bilang na hindi pa nakakamit ni Holmgren o Wembanyama sa isang solong laro sa buong season, lalo na sa loob ng 4 na laban. Sobrang produktibo ang mga minuto na iyon, pati na rin ang 6'6" hybrid forward na nagpost ng 19.8 points sa 54.1%, shooting at 4.3 assists sa kanyang oras sa starting unit. Ngunit noong bumalik si Butler sa lineup noong December 30, bago agad na masaktan ulit, nasira ang rhythm ni Jaquez. Nagtala pa rin siya sa 35 minutes ng 8 puntos na pagkatalo sa Utah Jazz. Ngunit nagkaroon ng malaking problema sa kanyang pagiging epektibo kumpara sa kanyang kamakailang produksyon, may 9 na puntos sa 22.2% shooting. Hindi kailangang mabawasan ang epekto ng rookie habang limitado sa bench unit, tulad ng nangyari noong simula ng season. Ngunit ang papel na patuloy na binubuo niya sa kawalan ni Butler ay maaaring magdulot ng mga tanong kung dapat bang magkaroon si Jaquez ng permanenteng pwesto sa starting lineup kahit na bumalik na ang kanyang kakampi. Sa kabila ng lahat, nagbibigay pa rin siya ng mataas na antas ng pagganap bilang isang rookie at ang kanyang tiwala sa sarili ay maaaring magbigay daan sa kanya na patuloy na mag-improved. Sa tingin ninyo si Jaquez Jr. na ba ang magiging Rookie of the Year ngayong season?